Hindi makapaniwala si Tamara sa nasaksihang tagpo sa kusina. Bumaba siya para uminom ng tubig pero gulat na gulat siya sa nakita. Nakababa ang short ni Jan at nakahawak naman si Martina sa ano nito. The good thing is kahit papano may suot pa itong pambaba dahil kung hindi baka hinimatay na siya. Grabe, pambihira naman. Bakit kailangan talagang doon pa nila gawin yun? Nakagat niya ang daliri niya sa kamay at pagkuwan ay iwinagwag niya. Hindi siya mapakali at parang siya ang hiyang-hiya sa nangyari. Kinuha niya ang cellphone na nakapatong sa side table at agad naman niyang kinontak si Rika. After 4 rings, Rika answered the phone. Hello Rika, still up? Aligagang tanong niya. Malamang, sinagot ko ang tawag mo eh. Pamemeloso po ni Rika sabay tawa. Pero si Tamara ay hindi man lang magawang tumawa. Anong ginagawa mo? Tanong niya at halata ang pagkatense sa boses niya. I'm with Jelay, nasa bar kami. Wait, a few seconds later. Hi Tams! Boses ni Jelay ang bumati sa kanya. Sure siya na niloudspeaker ng kaibigan niyang cellphone. Hindi naman gaanong maingay ang background. Chatting and music lang ang naririnig niya sa background. Nasa isang resto bar lang siguro mga ito. Hi Jelay. She greeted her back. So, napatawag ka? Rika asked. Oh, kumusta na kayo ni Jan? Nanliligaw na ba sa'yo? Segunda ni Jelay. Pwede ba? May girlfriend na yung tao. Napalakas ng husto ang boses niya. So kung wala, magpapaligaw ka? Sabi ni Jelay na bakas ang panunukso sa tinig nito. Hindi rin no. Hays, hindi ko siya type. So disgusting. Halos sumikot ang mata niya. Disgusting? Sabay na wika ng kaibigan niya. Gosh, you can't believe this. I saw him with this girl in the kitchen. So disgusting. Eh, anong disgusting dun? Rika asked. Maybe she couldn't see her friends. But one thing that she knew for sure. Her friends' foreheads creased right now. Did they eat some gross foods? Jelay asked. No, they were doing something disgusting. You know? Parang nandidiring sabi ni Tamara. Oh my G, you mean... like a boy and girl? Did you see them? How? Rika asked. Excitement is visible in her voice. Napaawang naman ang labi niya sa sinabi ng kaibigan niya. Masyado mo kinakamay. Saway ni Tamara. Sorry, walang kutsara dito eh. Sabi ni Rika at malakas na tawa ang narinig niya mula sa dalawa. Hindi naman pala gross food ang kinakain. It's yummy-licious kaya. Jelay said and chuckled. Ngayon lang ako kasi nakakita ng ganun. Napapakuyong pa siya ng palad habang napapatinga. Malakas na tawa naman ang narinig niya mula sa kabilang linya. What? Sabi niya. Nakakatawa ka lang, Tams. Kung iba makakarinig sa'yo, sasabihin nun ang arte-arte mo at baka mabatukan ka pa. Wala kang alam sa ganun pero may anak ka na. Natatawang sabi ni Rika. Well, hindi ka pa nga nakakakita ng ganun. Hindi ka pa naman talaga nakakakita ng Junjun, diba? Pero nakatikim na. Sabi naman ni Jelay sabay tawa ng malakas ang dalawa. Ewan ko sa inyong dalawa. Sige na, bye na. Itutulog ko na lang to. Wala kayong kwenta kausap. Tumawa lang ng malakas ang dalawa. Sweet dreams. Sabay tawa ng dalawa. Malakas na tawa lang uli ang narinig niya mula sa dalawa. Pinatay na niya ang cellphone. Yun ang tukso sa kanya ng dalawa. Dahil sa experience niya noon na akala niya ay nananaginip lang siya na may kasama sa kama. Yun naman pala ay totoo ang lahat ng nangyari. The two girls are her best friends since college day. Si Jelay at Tamara ay magkaklase ng first year sa kursong interior designer. Pero nag-shift ng kurso si Jelay dahil mas sinunod nito ang gusto ng magulang na BS Administration ang kunin. Si Rika naman ay nakilala nila sa club na sinalihan nila noon. Nahiga na lang si Tamara. Hay! Napabuga ng hangin si Tamara habang nakatingin sa kisame. Sabi niya wala siyang girlfriend, pambihira. Porket malayo ang girlfriend, sasabihin walang girlfriend. Inis na inis si Tamara at pabaling-baling ng higa. Ay, ba't pa ako naiinis? Hindi niya na rin alam kung saan siya naiinis. Kung dahil sa nakita niya ang dalawa sa kusina o dahil sa pagsasabi ni Jan ng wala itong kasintahan. Pero sa totoo naman pala ay mayroon. Baka naman po nagseselos kayo. Napanganga ng husto si Tamara nang biglang magsalita si Yaya habang nakapikit. Akala niya ay tulog na ito. Yaya, ang chismosa mo talaga. Ma'am Tams, magkatabi lang tayo. Paano kung hindi maririnig? Nakapikit pa rin itong wika. Nailing na lang siya. Where are we going, Mommy? Yam asked.
We're going to Manila, sweetheart. Sagot niya habang binibihisan si Yam na nakatayo sa kama. Ayoko sama, mommy. I stay. Laro kami ni daddy dyan. Yam, stop calling him daddy. Magagalit na talaga si mommy. Lumungkot ang mukha ni Yam. Kinulong ni Tamara ang maliit na mukha nito sa mga palad niya at inangat ng bahagya. Baby naman kasi. Wag na makulit ha. Hinalikan niya ang mukha ng anak with a muwa sound. Hindi niya ito tinigilan hanggang sa humagikik na ito. Let's go na. Binaba niya na ito sa kama at lumabas ng kwarto. Saktong paglabas nila ng silid ay papalabas din si Jan at Martina ng guest room. Kunwari pang ayaw tumabi. Pupuntahan din naman pala niya sa kwarto. Iritang sabi ng utak niya. Tito Jan! Mabilis na tumakbo siya papunta kay Jan. Agad naman itong binuhat ng binata. Nakakaramdam ako ng hangin na punong-puno ng selos. Ow! Mamtams naman eh. Kinurot niya sa tagiliran ng yaya ni Yam. Parang kabuti na bigla na lang sumusulpot. Nasa banyo pa lang ito kanina. Yaya, umayos ka. Pinandilatan niya ito. Bakit hindi na daddy ang tawag mo sa akin? Jan asked. Galit si mami eh. Tumingin si Jan kay Tamara. Alis na ba kayo? Halika na Yam. Kinuha niya si Yam at bahagyang nag-lean forward si Jan. Pagkakarga niya kay Yam, agad naman itong humawak sa batok niya at sabay hawak din sa batok ni Jan. At hinila ito palapit dahilan para magkalapit ang mukha ng dalawa. Ngumiti si Jan sa kanya. She can't help but staring at him as she holds her breath and gulping out over and over again. This man, he's simply breathtaking. Komento ng utak niya sa nakikitang kagwapuhan ng binata. Pinaling niya ang kanyang ulo at sinubsob sa dibdib ni Yam. Pilit kinalma ang sarili dahil sa parang may mga dagang nagtatakbuhan sa dibdib niya na hindi niya maintindihan. Mauna na kami. Sabi niya, inalis ni Jan ang kamay ni Yam na nakakapit pa rin sa kanya. Babe, just wait me downstairs. I'm gonna get something in your room. Martina said. Nilingon nito ni Jan at tumango. Halika na Yam. Kinuha ni Yaya si Yam at nauna nang maglakad papuntang hagdan. Sumunod naman si Tams at si Jan. Tams, sorry nga pala sa kagabi. Oh my God. Please don't mention it. I'll try to forget it na nga eh. Sabi ng isip niya. It's okay, I think it was normal. I mean, sa inyong dalawa. She said as she walked downstairs without looking at him. No, Tamara. You don't have to say sorry. Sabi niya na tuloy-tuloy sa pagbaba. I have to. Look, Mr. Miller, you don't have to say sorry, nor to explain. I know it was embarrassing for you, for Martina, and for me as well. Napapikit si Tamara sa sobrang anxiety na nararamdaman niya. It was embarrassing talaga, really. She bits her lower lip as she shakes her hands. Bahagyang napangiti ang binata ng alanganin. Wala kaming ginawa, umira lang ang kapilihan ni Martina. Okay, pero next time, sa kwarto niyo na lang gawin. Halos paanas niyang sabi. Saka siya nagpaalam at mabilis siyang bumaba. Napahaplos na lang sa batok niya. Montesilio Holdings. Nakatingala si Tamara sa malaking pangalan na nakaukit sa harap ng matayog na gusali. Good luck, Tams. She took a deep breath before she walked towards the entrance. Good morning, ma'am. Bati sa kanya ng security guard. Good morning. Balik niyang bati rito. Pumasok siya ng building at tumuloy ng elevator. She pressed the button at agad naman itong bumukas. She entered the lift and pressed the number 17 on the panel and shut the door again. She held a folder over her chest. Anxious feeling is surging through her body. She tried to suppress it by taking a deep breath over and over again as she drummed her fingers against her arms. Mabilis siyang dinala ng kinalululanan niyang elevator sa palapag na pupuntahan niya. As she stepped out, she harshly exhaled once again before she walked along the corridor. Nagtungo siya sa information. Good morning, ma'am. How may I help you, ma'am? Clerk greeted her politely. Good morning, I'm Tamara Dailo of Dailo Food Incorporation. I'm here to meet Mr. Monticello. Pahayag niya ng kanyang kailangan. Mr. Monticello has been expecting you. Let's go. Nakagiting sabi ng babae. Thank you. Sinamahan siya nito sa opisina ni Mr. Monticello. Miss Park, she is Tamara Dailo of Dailo Food Incorporation. Clerk introduced her. Hi, Miss Dailo. Please have a seat. Mr. Monticello is in meeting right now. Just wait for a while. Tumango lang siya at umupo sa upuan na nasa gilid ng President's Office na malapit sa desk ng Secretary. She decided na pumunta at makipag-meeting sa Presidente ng Monticello Holdings.
Baka sakaling ito nga ang maging daan para magkabati na sila ng kanyang ama. Tumawag muna siya sa mami niya at sinabi ang tungkol sa desisyon niya. Pinadala lang ng yaya niya ang file na naglalaman ng information about this company. Wala siyang alam dito. Hindi niya alam kung anong mangyayari. But she's willing to do everything para lang magkaayos na sila ng daddy niya. Wala siyang ibang pinanghahawakan ngayon kundi ang salitang bahala na si Batman. Everything's under the sun. Bulong niya. Napatingin siya sa isang babaeng lumabas mula sa opisina ng president. Nag-ayos pa ng sarili. Napangiti si Tamara ng lihim nang biglang maisip kung ano ang posibleng ginawa nito sa loob. Tatayo na sana siya nang biglang may pumasok naman na isang babae na hindi man lang nagpasintabi sa sekretarya. Nagtanong ang mga mata niya na tumingin sa sekretarya. Another minutes, ma'am. Sabi ng sekretarya na may himig na paghingi ng paumanhin ang tinig nito. Tumango na lang siya. After a couple of minutes, lumabas na ang babae. At katulad din ng nauna, she's fixing herself. Tumayo siya. Can I get in now? She asked the secretary. Hindi nagawa pang sumagot ng sekretarya nang may muling lumapit na babae dito. Hi, Miss Secretary. Mr. President is expecting me. Another girl said. Miss Dilo, can you just wait for a while? It's okay. She cuts her off. Umupo na lang uli si Tamara at pumasok naman ang babae. Ang kabang nararamdaman niya kanina ay napalitan ng pagkairita. Iniisip niya ngayon kung lahat ng mga babaeng pumapasok na halos magkakasunod lang ay may mga sariling oras, kaya hindi nagpang-abot sa loob. Alam naman niyang hindi business matter ang sadya ng babaeng mukhang clown sa kakapal ng make-up. At paglabas ay burado na ang make-up. She found herself tapping her feet on the floor, and she let out a sigh of annoyance. Patingin-tingin na siya sa wristwatch niya. 11:30. Kanina pa ang babae sa loob at ang tagal na niyang nag-aantay. Ay, finally. Sambit niya na lumabas ang babae. Tumayo siya. Sandali lang po, Miss Dilo. Tumawag muna ang secretary. Mr. President, Miss Dilo... Secretary paused. Okay, sir. Secretary hangs up the phone. Tumingin ito sa kanya at bahagyang ngumiti. Miss Dilo, I'm sorry but Mr. Monticello can't accommodate you now. What? I've been waiting here for hours. Then he can't be able to accommodate me? She bits her lips. Sobrang inis talaga niya. Mas inuna pa niya talaga ang mga babae niya kaysa sa business meeting. Inis na sambit ng utak niya. I need to talk to him. Kahit saglit lang, please. Pakiusap niya sa secretary. Ma'am, I'm sorry pero ako mapapagalitan nun. Apologetic nitong sabi. Hindi niya ito pinakinggan. Pumunta siya sa pinto at binuksan ito. Narinig pa niya ang pagpigil ng sekretary sa kanya pero hindi niya ito pinakinggan. Tuloy-tuloy siyang pumasok at muling sinara ang pinto. Nakita niya ang president na nakaupo sa swivel chair nito na parang nagulat sa pagpasok niya. Sir, I'm sorry. Nagpumilit siyang Naputo lang sasabihin ng sekretarya na tarantang sumunod sa kanya nang itinaas ni Mr. Monticello ang sarili nitong kamay. Lumabas na lang uli ang secretary. Pinakatitigan ni Tamara ang lalaki. Hindi nakaayos ang black necktie nito at ang light blue polo nito ay may 3 botones na nakabukas. Idagdag pa ang gulo-gulo nitong buhok. Parang gusto niya itong singhalan sa pinagagawa nito dahil mas inuna pa nito ang makipaglandian sa iba't ibang babae. Ang gulat sa mukha ni Mr. Monticello ay napalitan ng amazement. Tumayo ito mula sa swivel chair nito at naglakad naman si Tamara palapit dito at agad naman siyang sinalubong nito. Good morning, Mr. Monticello. Biglang natigil ang sasabihin niya nang bigla na lang hapitin ang kanyang baywang at halikan ng leeg niya. Buong lakas niya itong tinulak pero hindi sapat ang lakas niya para maitulak ito ng malayo. Anong ginagawa mo? Sabi niya dito habang pinupunas niya ang sariling leeg gamit ang palad niya. What? Gulat na tanong nito. Anong what? Anong ginagawa mo? Hinampas niya ito ng folder na hawak niya. You came here for this, di ba? Napaawang ng gusto ang bibig ni Tamara. What? Sobrang loko mo. Babaliw ka na. Nagpupuyo sa galit na sigaw niya. I came here on business. Business. That I need to discuss right now. I definitely wasn't here for you just to do that. Pinaghampas niya ito ng bag at folder. Tinalikuran na niya ito at tuloy-tuloy na lumabas. Ma'am, okay na po? Tanong ng sekretarya sa kanya. Huminto siya at tumingin dito. Nababaliw na yung boss mo. Sabay alis niya. Napamaang naman ang sekretarya sa sinabi ni Tamara at sinundan na lang nito ng tingin ang papalayong babae. Lumabas naman si Mr. Monticello mula sa opisina nito. Miss, tawag nito kay Tamara.
Nilingon ito ng dalaga. Sira ulo! Malakas na sigaw ng dalaga. Who is she? Agad na tanong nito sa sariling sekretarya. Ano pong nangyari? She is Miss Tamara Dilo of Dilo Food Incorporation, Secretary stated. Why didn't you tell me? I did, sir. Agad itong tumalima at tumakbo para sundan si Tamara. Nakita niya itong nasa elevator na at papasara ng pinto. Masama ang tingin sa kanya ng dalaga hanggang sa tuluyang sumara ang elevator. Bumalik ito sa opisina niya at hinarap ang sekretarya. Please call her and send my apologies and set a meeting with her, he orders. Soko talagang lalaking yun. Nakakainis! Inis na inis si Tamara habang palakad-lakad sa loob ng sariling opisina. Isipin mo, bigla na lang niya akong hinalikan sa leeg. And not a simple kiss. It was, ew! I could feel his lips touch my neck. How does it feel? Was it good? Tanong ni Jelly na amuse sa kwento ni Tamara. Nakaupo ito sa tapat ng office desk niya. What? Anong good? So gross. So, ew. Napakuyom pa ang palad niya habang nagsasalita. So, hindi siya masarap humalik? Wala pa rin makakatapat sa first kiss mo na nagpatirik ang mata mo, no? Tumawa pa ito ng malakas. Napaawang ng gusto ang bibig ni Tamara sa sinabi ni Jelly. Excuse me? Tinaasan niya ng kilay ang kaibigan pero tinawanan lang siya nito. Ay naku, nakakainis talaga siya. Gigil na gigil siya na parang gustong batukan si Jelly. Hey! Bakit umuusok na naman ang ilong niyan? Nabaling ang atensyon ng dalawa sa pagpasok ni Rika. Isa ka pa, pag-umpugin ko talaga kayong dalawa dyan eh. Umupo si Rika sa tapat ni Jelly. Paano? Nakatikim na naman niya ng halik. Napagkamalan na naman daw siyang call girl. Mabilis at tinanggal ni Tamara ang heels niya at sinapatos niya sa ulo si Jelly. Tinawanan man ito ni Rika. Who's the lucky guy again? Natatawang tanong ni Rika. Mike Montesilio. Nakasimangot niyang sagot. The CEO of Montesilio Holdings? He's definitely hot. Komento ni Rika at bakas ang excitement sa boses nito. Eh kung sabihin ko kaya yan kay Mark? May pagbabantang wika niya. Iningusan lang siya nito. Bigla naman ang pagring ng telepono at agad na kinuha ni Jelly ang auditibo. Yes? Sabi ni Jelly sa kabilang linya. Okay, Ana, connect mo na. Sumanya sa kanya si Jelly na mukhang siya ang sadya ng nasa kabilang linya. Kinuha niya ang telepono. Tamara's here, good afternoon. Magalang niyang bati at sinamahan pa ng matamis na ngiti kahit hindi siya nakikita ng nasa kabilang linya. Miss Tamara Dilo, this is Miss Park, Mr. Monticelio's secretary. Biglang nag-iba ang mukha ni Tamara at bumalik ang inis na nararamdaman niya. Mr. Monticelio was really sorry for what he did earlier and he wants to reschedule the meeting with you tonight at 8 p.m. Secretary stated. What? Business meeting at night? Anong kalokohan na naman ang niisip ng boss mo? Could you please tell him that I want? Tams, remember you need him. For the sake of your father, baka lalo magalit ang tatay mo pag nawala ang prospect investor niya nang dahil sa iyo. Naku, baka bawian ka lang ng birth certificate niyan. Napaisip naman bigla si Tamara sa sinabi ni Jelly. Baka nga lalo siyang kasuklaman ng kanyang ama kapag nawala ang prospect investor nito. Sorry miss, pero bakit gabi? Tanong niya. Yun lang kasi ang free time niya and tomorrow, he has some appointments. Don't worry, sa restaurant naman ang meeting place so wala siyang magagawang kalokohan. Natawa pa ng mahina ang kausap niya sa sarili nitong sinabi at maging siya ay medyo napatawa din. Okay, sang restaurant? Pagkabigay sa kanya ng address ng restaurant ay binaba na niya ang telepono. Tams, may gimmick kami tonight. Wanna come with us? Paganyaya ni Rika. Hindi na, may lakad ako. Saka sagot niya at umupo sa office chair. Such a boring life, Tams. Rika said as she rolls her eyes. Rika, I have yam. At ang pagiging gimikera natin nagpahamak sa akin nun. Hindi kabaliwan mo. Napakaloko mo para pumasok sa ibang kwarto. Rika said. It's okay. Siyam naman ang kapalit. Hindi ko na kailangan mag-asawa pa. Nakangiti niyang sabi. Seriously? Wala kang balak mag-asawa? God, Tamara, how about God creation? Hindi mo ba balak tikman ulit? Tanong uli ni Rika. Her forehead knotted. God creation? Which one? She asked, confused. Ay, ano ka ba? Para ka namang walang karanasan. Rika said with feelings. God, kadiri kayo. Kaalis na nga, pupuntahan ko ang anak ko. Kadiri ka dyan, hoy. Maria, tingnan lang natin.
Kapag natikman mo uli yun ang hindi ka lasing, I swear, you'll scream out loud. Oh, don't stop. Pahabol na sabi ni Rika na humalinghing pa. Naghelang si Tamara at tuluyang lumabas. Narinig pa niya ang malakas na tawa ng dalawa. Mapapa-oo niya kaya si Mike Montesilio as investors para magkabati na sila ng kanyang ama?